Kumusta? At salamat sa pagbabahagi mo sa amin ng mga materyales na ito. Para siyang isang mapa na binigay mo sa amin, di ba? Oo, parang ganun nga. Nagsisimula sa isang lugar na pamilyar sa lahat. Isang magandang paraiso yung nakikita natin sa litrato. Yung comfort zone. Eksakto, yung comfort zone. Tapos, nagtatapos ito sa mga lugar na hindi pa natin nararating o baka hindi man lang natin naisip puntahan. So, ang misyon natin ngayon ay sundan itong mapang ito, itong aklat na Sent Beyond Comfort Until Every Nation Rejoices, at tingnan natin kung saan tayo dadalhin. Isang paglalakbay talaga. Oo. At yung unang signpost dito, isang tanong na medyo nakakagulo. Paano kung yung mismong paraiso natin, yung kaginhawaan na itinuturing nating pagpapala, ay siya palang nagiging kulungan natin? Eksakto. Ang buong material na ito ay idinisenyo para yugyugin yung mga pundasyon ng iniisip natin. Talago? Hindi ito nagbibigay ng madaling sagot. Sa halip, nagbibigay ito ng mas mahihirap na tanong para sa malalim na pagsusuri sa sarili. At ang pinakasentro ng lahat ng tanong na iyon ay ito. Ano yun? Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa pandaigdigang misyon ay hindi yung mga kalaban sa labas o kakulangan ng pera, kundi yung kaginawaan na nararamdaman natin sa loob mismo ng ating mga tahanan at simbahan? Okay, unahin na natin yung topic na sa tingin ko tatama sa lahat. Itong ideya na magkalaban pala ang kaginawaan at pagsunod. Oo, parang magkasalungat. Kasi sa totoo lang, ang turo sa atin, madalas, pag pinagpala ka, komportable ang buhay mo. Dito sinasabi, teka muna, may isang tanong dito na parang sumampal sa akin. Alin dyan? Maraming ganyan dyan. Ito, sa anong punto nagiging pagsuway ang isang pagpapala ng kaginawaan? Grabe yan. Kailan nagiging kasalanan ng isang blessing? Formal na aksyon. Kadalasan, ang goal natin ay maabot ang comfort. Ito yung premyo. Oo, yun yung end goal. Pero ipinapakita dito na yung mismong premyo pwedeng maging bitag. Nagiging isang golden cage. Maganda, kumikinang pero hawak ka sa lieg at hindi ka makagalaw. At para hindi lang ito teorya, may exercise dito na tinatawag na? Yung comfort audit. Oo, yung comfort audit. Habang binabasa ko yan, napaisip ako. Sunubukan kong sagutin para sa sarili ko. Mahirap, no? Sobra. Pinapalista nito sa iyo ang 5 aspeto ng comfort na mahigpit mong pinanghahawakan. Pera, relasyon, reputasyon o posisyon, yung lugar kung nasaan ka, o yung emosyonal na state mo. Tapos itatanong, paano maaaring nililimitahan ng mga ito ang pagsunod mo sa Diyos? Nako, Nakakagulat kung gaano kabilis kong na-identify yung mga bagay na ayaw kang bitawan. Medyo nakakatakot na ehersisyo yan, sa totoo lang. nakakatakot dahil ginagawa nitong konkreto ang isang abstract na idea. At kung titingnan natin sa kasaysayan na binabanggit din sa material, ang pag-usig. Persecution. Oo, persecution. Yun ang naging pinakamalaking catalyst para sa paglaganap ng ebanghelyo. Nung sinimulan silang usigin sa Jerusalem, napilitan silang maghiwa-hiwalay, pumunta sa Judea, Samaria, at sa iba pang lugar. So tinulak sila. In short, tinulak sila palabas ng kanilang comfort zone. Okay, gets ko yung historical point, pero hindi naman siguro masama na maghangad ng kaginhawaan, tiba? Hindi naman. Ibig bang sabihin nito kailangan nating hilingin na magkaroon ng pag-uusig para lang sumunod tayo? Parang extreme naman yon. Magandang tanong yan at hindi sinasabi ng material na masama ang kaginhawaan o dapat nating hanapin ang pagdurusa. Ang punto ay yung epekto nito. Yung resulta. Tama. Kung ang epekto ng persecution ay scattering o pagkalat, ano ang epekto ng comfort? Madalas, ang epekto nito ay Pagtigil. stagnation o pagkabalaho. Nagiging kontento na tayo, nawawala yung urgency, at dito iniugnay yung Acts 1.8 na maging sakse hanggang sa dulo ng daigdig. Okay. Ang panganib ay nagiging eksperto tayo sa Jerusalem, sa loob ng ating 4 na sulok, at doon na lang umiikot ang mundo natin habang ang utos ay umabot hanggang sa pinakamalayong lugar. At dyan yata pumapasok yung
Mas malalim na problema, no? Hindi lang sa kilos natin, kundi sa pagkakakilala natin sa Diyos. Dito ako biglang napreno habang binabasa ko. May tanong dito. Alin yun? Paano magbabago ang teolohiya mo tungkol sa Diyos kung ang misyon ay hindi lang isang bagay na ginagawa niya, kundi kung sino siya? Sandali, i-digest natin yan. Napakalaking shift niyan. Kasi kung sino siya yon, hindi na pala ito isang department lang sa simbahan, di ba? Nasa DNA na pala ng pananampalataya. Diyan nagbabago ang lahat. Ang tawag diyan sa teolohiya ay Missio Dei. Missio Dei. Oo, o misyon ng Diyos. Isipin mo na lang na ang misyon ay hindi isang event na ino-organize natin. Parang ilog na dumadaloy mula pa sa simula ng panahon, galing mismo sa Diyos. Wow. Ang tanong sa atin ay hindi paano tayo gagawa ng ilog, kundi paano tayo sasabay sa agos ng ilog na yan na ginagalawan na ng Diyos. Siya ang unang misyonero. Ipinadala niya ang mga propeta, ipinadala niya si Jesus, ipinadala nila ang banal na espiritu. Oo nga, no? Ang buong kasaysayan ng Biblia ay kwento ng isang sending God. Wow. So, hindi tayo ang bida sa kwento ng misyon. Ang Diyos pala. Tayo yung mga inaanyayahang sumama sa biyahe niya. Mismo. At kung ganun, binabago nito ang lahat, pati na yung mga mission statement ng simbahan. May exercise dito na suriin yung mission statement mo. Ang sabi, aling bahagi nito ang nagpapakita ng isang Diyos na nagpapadala at aling bahagi ang nagpapakita lang ng isang Diyos na nag-iipon. Tumbak! Dahil kung ang Diyos ay isang sending God at tayo ay nilikha sa kanyang wangis, ibig sabihin, meron din tayong sending DNA. Ang tanong na lang, na bumabalik sa unang punto natin, ay kung pinapagana ba natin yung DNA na yun o pinapatulog dahil sa sobrang kaginhawaan. At dyan yata pumapasok yung isa pang problema, no? Kasi kung sending ang DNA natin, ba't parang keeping o pag-iipon ang ginagawa ng marami? Dahil yun sa... Siguro dahil mali ang sukatan natin ng tagumpay. Dito na tayo sa isang napaka-practical na usapan para sa mga leader. Tinatanong dito, paano kung yung mga karaniwang sukatan natin ng tagumpay? Maraming tao, malaking gusali, Oo, mas malaking budget. ay siya palang nagtatago sa tunay na pagsuway natin. Ito yung direktang hamon sa ministry culture na nakasanayan. Kung ang sukatan ng isang pastor o leader ay paramihin ng tao sa loob ng gusali tuwing linggo, lahat ng desisyon niya ay iikot doon. Natural lang naman yon. Siyempre, pananatilihin niya ang pinakamagagaling niyang leader, ang pinakamahusay niyang musikero, ang pinakamalaking bahagi ng budget, lahat para sa loob. Ang pagpapadala ng pinakamagagaling mong tao sa labas ay parang sinasabotahe mo ang sarili mong success metrics. At iyan mismo ang isa sa mga tanong dito na parang kinuha mula sa diary ng isang pastor. Bakit mas mahirap magpadala o mag-release ng mga leader kesa panatilihin sila? Mabigat yan. Ang sagot, ayon sa material, ay isang salita lang, takot. Takot. Takot na bumaba ang attendance, takot na lumiit ang budget, takot na baka hindi na ganong kagandang worship service. Samantalang kung titingnan natin ang modelo ni Paul sa New Testament, kabaligtaran. Hindi siya nagtayo ng isang mega church sa isang lugar at doon na tumanda. Oo nga, no? Nagtatanim siya, nagde-develop ng mga local leaders at pagkatapos umalis siya para magsimula ulit sa ibang lugar na wala pang simbahan. Ang success niya ay hindi sa pag-ipon ng talento, Kundi sa pagpapakalat. kundi sa pagpapakalat nito. Grabe, kung iisipin mo, baliktad na baliktad yan sa corporate mindset na hoard the talent. Dito, ang sukatan pala ng galing mo bilang leader ay kung gaano karami ang kaya mong pakawalan. Ang hirap nun. Ang hirap nun isa puso. Pero kung practical nating iisipin, hindi ba't kailangan din naman yung budget at attendance para mabuhay ang isang simbahan? Siyempre, kailangan yan. Paano mo babalansehin yung pangangailangang panatilihin ang operasyon sa loob at yung utos na magpadala sa labas? Hindi ba't magkasalungat yun minsan? Isang napakahalagang tanong yan dahil hindi ito either or. Ang hamon ng material ay hindi abandonahin ang lokal na simbahan, kundi baguhin ang scorecard nito. Yung sukatan. Oo! May isang action step dito na sobrang simple pero radikal. Baguhin ang isang sukatan ng tagumpay sa pamumuno upang isama ang pagpapadala bilang tagumpay.
So hindi na lang ilan ang dumating. Eksakto. Dapat may panong din na ilan ang ipinadala namin ngayong taon. At hindi lang sa salita, sabi dito, i-audit mo ang budget mo. Ouch! Kung ang mission statement mo ay to reach the world, pero 1% lang ng budget mo ang para sa labas, may disconnect. Ang budget at kalendaryo ang nagsasabi ng totoong prioridad, hindi yung poster sa pader. Mula teologiya hanggang sa Excel sheet ng budget. Malinaw. Okay, so kung magpapadala na tayo, saan at bakit? Dito na tayo sa isang konsepto na baka bago sa marami. Oo, ito mahalaga. Teka, may pinagkaiba dito na baka marami sa atin ang hindi napapansin. Lost individuals versus unreached peoples. Akala ko pareho lang yan. Ano ba talaga ang pinagkaiba niyan sa praktikal na paraan? Napakahalaga ng pagkakaibang yan. Ang lost individuals o mga taong naliligaw, pwedeng yung kapitbahay mo. May simbahan sa kanto nyo, may mga Kristiyano siyang katrabaho, may access siya sa Biblia online. Pwede siyang maabot. Oo, pero ang unreached people groups ay mga buong tribo, lahi, o komunidad na walang access, as in zero access. Walang simbahan sa kanilang lugar, walang Biblia sa kanilang wika. Grabe. Walang kahit isang lokal na mananampalataya na pwedeng magkwento sa kanila tungkol kay Jesus. Sila yung mga taong mamamatay nang hindi man lang naririnig ang pangalan niya. Hindi dahil tinanggihan nila. Kundi dahil walang nagsabi sa kanila. Sobrang bigat nun. At para hindi lang ito isang malamig na statistics, may exercise dito na i-research mo ang isang specific na unreached people group. Bigyan mo sila ng mukha. Oo, halimbawa ang mga Yazidi sa Iraq o mga Rohingya sa Myanmar. Alamin mo ang populasyon nila, ang wika nila, ang relihiyon, yung mga pagsubok na dinaranas nila. Bigla silang nagkakaroon ng mukha, ng pangalan, ng kwento. Nagiging tao sila, hindi numero. At pagkatapos mong malaman ang lahat ng yun, may isang tanong na iiwan sa'yo. Ngayong alam mo na ang kwento nila, ano na ang pananagutan mo? At dyan pumapasok yung konsepto ng moral urgency. Ang basehan nito, tulad ng kay Paul sa Romans 15, ay yung pagnanais na magdala ng balita kung saan hindi pa ito naririnig. Yung pioneer spirit. Oo. Sinasabi sa material na ang kamangmangan natin tungkol sa mga unreached ay nagiging moral insulation, isang panangga sa ating responsibilidad. Madaling sabihin, hindi ko naman alam na may ganyan pala, kaya okay lang na wala akong gawin. Pero sa oras na malaman mo, Sa oras na malaman mo, hindi mo na pwedeng sabihing hindi mo alam. Ang kaalaman ay nagdadala ng pananagutan, inaalis nito yung mga dahilan natin para hindi kumilos. At syempre, ang pagkilos na yan, ang pag-abot sa kanila, ay hindi madali. Dito na tayo sa huling bahagi ng mapa. At ito siguro ang pinakamabato at pinakamatarik na daan, ang halaga ng misyon. ito yung mahirap lunukin. May tanong dito na talagang kontrakultura. Bakit madalas ituring ang simbahan ang pagdudurusa bilang kabiguan sa halip na paghubog? Ikinumpara pa sa sinabi ni Jesus sa John 12:24 na ang isang butil ng trigo ay kailangan mamatay muna bago ito mamunga ng sagana. Ito ay direktang atake sa tinatawag ng material na platform-based ministry culture. Ano yun? Sa panahon ng social media, ang sukatan ay visibility, dami ng followers, bilis ng resulta. Ang pagsunod na tahimik, yung walang nakikitang tagumpay sa loob ng maraming taon o lalo na yung may kasamang pagdurusa, Itinuturing na failure. madalas ituring na failure. Parang kung hindi ka sikat, hindi viral, o hindi mabilis ang paglago ng ministry mo, may mali kang ginagawa. O baka hindi ka blessed. Oo, pero heto ang tanong sa material na sumisira sa pananaw na yan. Mananatili pa rin ba ang iyong teolohiya kung ang iyong pagsunod ay walang nakikitang resulta sa loob ng 10 taon? Grabe, 10 taon. Ang hamon ay baguhin ang ating sukatan. Hindi productivity ang goal kundi faithfulness. Katapatan. Kahit na ang ibig sabihin ng katapatan ay magtrabaho sa isang lugar na lingid sa kaalaman ng marami, walang pumapalakpak at posibleng may kasamang malaking sakripisyo.
So ayan ang dulo ng mapa na sinundan natin, mula sa pagkwestiyon sa sarili nating mga komportabling paraiso, sa pagbabago ng tingin natin sa Diyos bilang isang sending God, sa pag-audit ng sarili nating mga sukatan ng tagumpay, hanggang sa paglalagay ng muka sa mga unreached at pag-unawa sa halaga ng pagsunod. Isang mahabang paglalakbay sa isipan. Isang paglalakbay na hindi komportable, pero napakahalaga. At para sa iyo na nakikinig at sumama sa paglalakbay na ito, iiwan namin sa iyo ang isa sa mga pinakamabigat at pinakamahalagang tanong mula sa dulo ng material. Ano yon? Hindi ito tungkol sa mga programa o sa ganda ng gusali. Ito ay isang tanong tungkol sa legacy, tungkol sa tunay na epekto sa mundo. At ang tanong ay ito: kung ang simbahan mo ay biglang maglaho bukas, ano ang mawawala sa mga unreached na tao sa mundo?